Imbes na ma-relax at kumalma ang ilang customer sa isang massage spa sa Quezon City, matinding kaba at takot ang kanilang nararanasan. Ang dahilan daw ay hindi kasi lahat ng masahista doon ay mga tao, kundi mga multo. Humahagod sa katawan ng mga parokyano ang ilan pa sa mga stay-in na masahista mismo. Nakakakita din daw ng mga kakatuwang nilalang na hindi daw galing sa mundong ibabaw. Ano ang punot dulo sa mga pagpaparamdam na ito? Bakit sila naroon sa masahihan? Ihanda na ang sarili, mag-ipon ng tapang dahil eto na ang tunay na mga kwento sa Haplos ng Kilabot. Ang isang spa sa Quezon City, usap-usapan, pinupuntahan at halos laging okupado. Marami kasing customer ang naengganyo na magpamasahe dahil sa galing di umano ng mga masahista doon. Pero lingid sa kaalaman ng marami, pagkagat ng dilim. May kakaibang lamig sa paligid ng spa na bumabalot at nararamdaman ng ilang mga tao roon. Dahil ang haplos daw na naghihintay ay bigay ng mga kamay ng mga kaluluwang ligaw. Si Alfred, isang masugid na kliyente ng massage spa. Halos kada linggo, nagpapabalik-balik siya dahil nagustuhan daw niya ang serbisyo doon. Nare-relax siya at nawawala daw ang kanyang mga problema sa tuwing nagpapamasahe. Pero ang masayang spa experience ng binata naging traumatic dahil sa isang karanasan na hindi daw niya malilimutan. Sa loob na ako noon, naghihintay ako. Nakadapa lang ako. Una nagsa-cellphone pa ako. Tapos solo ko lang sa loob ng room na yon. Habang naghihintay ako, nagsa-cellphone pa ako. Tapos parang inaantok-antok na rin ako kasi pagod nga, dala ng pagod. Umiga ako, dumapa ako. Akala ko nandun na talaga yung masahista kasi may nararamdaman na ako na may dumadampi sa balat ko, mga 10 segundo, parang may humihimas sa likod ko. Una kasi parang may tumapik sa ganito ko, dead na ako. Dahil alam ko, yung nagmamassage na yun, yung therapist, and then parang may humahagod na sa likod ko. Pero sa kalagitnaan ng pagmamasahe ay bigla raw tumigil ang kamay na nasa kanyang likuran. Sabay pasok ng isa pang masahista. Ha? Sino nagmasahe sa akin? Po? May nagmamasahe sa akin dito kanina. Sir, kakapasok ko lang po ngayon eh. Akala ko nga lumabas lang eh. Hindi sir, kakapasok ko lang po ngayon. Dating ko lang po talaga. Sigurado ka ba? Opo sir. Sino yun? Ay, hindi ko po alam. Doon na bumulaga kay Alfred ang sikretong bumabalot sa paborito niyang spa. Talagang hindi na ako nakapagpigil. Nagtanong ako. Sabi ko doon sa therapist, "Sir, meron po bang ano dito? Kakaiba?" Yun lang muna yung sinabi ko. "Sir, what do you mean po kakaiba?" Yung parang, may kasama po ba kayo ditong iba? Or yung talagang hindi natin nakikita? O kami lang yung nakakikita? Tapos nilahad na nga nung therapist na yun, na sabi niya, "Sir, to be honest, hindi lang po kayo nakakaramdam dito. Marami po kayo." Makapanindig balahibo rin ang naging karanasan ni Shiro sa tinaguriang haunted spa. Ni sa panaginip ay hindi daw niya inakala na mararanasan ang masidhing takot at kaba. Nung pagpasok ko po sa cubicle, naghihintay pa po ako ng 2 to 3 minutes po noon. Ngayon, paghintay ko po ng 2 to 3 minutes, dahil sa sobrang pagod po, nakaidlip po ako. Nung mag-i-start na po ng massage, tinanong ko po si ate, ang sabi ko po, "Bakit po ang lamig po ng kamay nyo?" Pero hindi po siya nagsasalita. Hindi ko na lang din po pinansin dahil
pagod na rin po ng katawan ko po. After po nun, nung natapos na po, nagulat na lang po ako, but parang wala pong tao sa likod. Ngayon, iba na po yung nararamdaman ko po nun. Dahil kakaiba po yung pakiramdam po, parang tumatayo po yung balahibo ko na hindi po maintindihan. After po nun, pagpunta ko po ng CR, kasi makiki-CR po ako, meron po akong narinig na haluskos po ng sa kabilang CR po, yung tabi po nung niya. Meron pong umiiyak. Tapos nung sabi ko po sa kanya na, hello, okay lang po ba kayo dyan? Ba't po kayo umiiyak? Nung pagtingin ko po dun sa wala pong tao. Hindi lang mga customer ang may mga kwento ng kababalaghan sa lugar ng masahihan. May nakakakilabot ding pangitain na nakita ang therapist doon na si Paul. Nang magparamdam sa kanya ang kung anong nilalang sa loob ng spa na kanyang pinagtatrabahuan. Matapos ko po servicean yung client ko, pumunta po ako sa quarters namin para magpahinga. Kami po kasi yung closing that day. Then, pagkaayos ko po ng gamit ko, kinalibutan po ako bigla. Tapos, sa likod ko po, parang may tao dun. Tapos, inisip ko na lang, parang hindi siya totoo. Guni-guni ko lang siya. Ayoko talaga lumingon. Pinipilit ko na lang po yung sarili kong hindi lumingon. Kasi natatakot po ako baka kung ano pong makita ko. Pagtingin ko po sa parte ng kwarto, parang may anino. Akala ko po noong una, yung mga kilabot na nararamdaman ko, hindi po totoo. Pero yung nakita ko po siya harap-harapan, grabe po yung naramdaman ko po talaga na haunted po talaga yung lugar na itong pinagtatrabahuhan ko. Pero mas nakapangingilabot daw ang mga sumunod na pangyayari. Minsan naman sa hallway, naglalakad ako, bigla pong may tumawid. Sa sobrang curious ko, sinundan ko po yung anino na yun. Pagtingin ko po, wala na naman pong tao. Sobrang takot ko po, tumakbo po ako sa hallway palayo. Kinausap ni Paul ang kanyang katrabaho kung bakit mayroong nagpaparamdam at mga nagpapakitang mga di maipaliwanag na mga nilalang sa spa. Ang sabi-sabi po nila, dating pinagtatrabuhan ko, dati pong open space yun. Tapos yung tapat po nun, may disco na nasunog. Madami pong namatay doon. Tapos yung mga patay, nilagak po dun sa open space. Yun po ang sabi-sabi nila. Kaya pairamdam po namin magkakaibigan. Yun po yung dahilan kung bakit po marami nagpaparamdam sa pinagtatrabahuan namin. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Matatandaan na noong Marso 18, 1996, nilamon ng apoy ng ozone disco sa timog kung saan halos 200 ang mga namatay
at karamihan dito ay pawang mga estudyante. Naitala ito bilang pinakamatinding trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas at pang-10 sa buong mundo sa pinakamalalang sunog sa mga nightclub. Tandang-tanda at buhay na buhay pa sa mga alaala ng isa sa mga survivor na si Junie ang malagim na nangyari noon. 17 years old pa lang si Junie noon. Nangingilabot pa rin siya sa tuwing naaalala niya kung paano tinupok ng apoy ang kanyang mga kasama. Actually, mga tambay kami doon eh. Laging every week, hindi pwedeng wala kami doon, parang ganon. So, yun yung promo. That's why pumunta yung grupo namin. Nagsimula sa short circuit po yun, sa may DJ booth. Kasi nasa ledge po ako. Sa itong DJ booth, yung sa taas niya, yung wiring section, doon nag-spark. Tinry namin apulain yun. Opo. Kaso hindi kaya, mabilis talaga. Tapos yung init kasi, tapos ang nakasama doon yung panic po. Nagpanic lahat eh. Kahit ako po, nagpanic na nun eh. Kasi hindi ko na rin po alam yung gagawin ko eh. Kasi di ba stampede nga ako, naghahatakan eh. Nagtutulakan. Talagang wala, hindi kami makalabas, walang fire exit, wala lahat. 45 years old na si Junie ngayon. At may sariling pamilya. Pero makikita pa sa katawan niya ang mga bakas ng kanyang bangungot. Ayun po, natanggalan po ako ng tenga. Bali 3rd degree burn po itong dalawang to. Sa katong buong likod ko, almost 46% po yung tama sa katawan ko. Tapos yun, hanggang sa mahirap po yung para makarecover. Agad-agad kasi maraming prosesong ginawa sa akin, marami pong operation, ganyan. Magmula sa mga kuko na yan, tinatanggal isa-isa yan. Dinedressing kayo 3 times a day. Masyadong masakit yun na nakahiga ka pag ayaw mong maligo. Doon ka bubuhusan. Ayon kay Junie, tuwing sumasapit daw ang Marso na siyang anibersaryo ng trahedya ng Ozone, tumitindi raw ang pagmumulto ng mga nasawi sa sunog. Sa tuwing pumupunta raw siya sa pinangyarihan ng aksidente para gunitain ang kamatayan ng iba pang biktima, nagpaparamdam daw sa kanya ang mga multo na paniwala ni Junie ay ang mga taong namatay dito. One time, pumunta kami ron nung kasagsagan na bawal siyang buksan. May nakikita kami parang may nagsasalita sa loob. Ganun. Nagtitirik po ako ng kandila ron. Di ba po sinara yun, nakasalamin lang na ganun. Sa pag nilagyan mo ng ilaw, kita mo yung loob. Hello guys, nandiyan na kayo? Sige. Nakapagtrabaho din daw si Junie sa isang opisina malapit sa kinaroroonan ng dating disco. Doon kami natulog sa office after ng 12. So sa taas namin, rooftop na kasi pinakamataas, 5th floor kami, ito. Hindi namin alam. At pagkatapos noon, kami mga survivor, kami nila rin yun. May kumakatok. Pagbukas niya, walang tao. Wala naman eh. Sure kayo? Wala kayong naiwan? Baka sa kabila ba? So, ano nga ba yung plano natin ng nakaraan? So, ano na lang? Sure kayo? Wala kayong naiwan? Sige ba? Mga kaibigan ba? Sorry ah. So, Sige, ano plan? Oo. Ngayong weekend tayo, it's go party? Party tayo, di ba? Sagot mo! Naniniwala si Junie na sumisigaw pa rin ng hustisya ang mga nasunog at nasawi sa Ozone tragedy. Yung case namin, sabi nanalo kami hanggang ngayon po wala po yun. Wala naman po kami nahita doon.
Dahil sa mga kakatuwang karanasan sa haunted spa, humingi ang Rated Corina team ng tulong kay Angelus, isang paranormal investigator, para siyasatin ang paligid na hinihinalang pinamumugaran umano ng mga multo at ligaw na mga espiritu. Marami pa dito. May mga registration ako na meron nakatayo doon sa yung nasunog na lugar. And then, I see fire. Tapos, meron isang parang nagpakilala sa akin. Nakahawak siya sa, tawag dito, parang nakahawak sa grills ng bintana. While, yung likod, yung gilid, nag-iliyap na. So, that was the last scenario na nakita ko sa kanila. Oh, iba yung feels dito. Bigat to. Dagdag pa niya na malakas ang atraksyon ng spa sa mga multo. Wala nang force field yung lugar. Kaya nang i-penetrate ng mga entities. At the same time tayo, magdadala tayo dun ng mga negativities natin, like our anxiety, our depression, our sadness, yung pagod ng katawan, nako-contribute dun. Kumbaga, tinatapon natin dun eh. Minsan nagpapakita sila sa panaginip, sinasabi nila yung mga gusto nila sabihin with their family, yung mga naiwan pa. So doon, nagbibigay sila ng message kung ano yung mga gusto nilang gawin, gusto nilang mangyari. May paliwanag rin ang simbahan sa mga paranormal na pangyayaring ito. Ayon kay Father Mark Mandresa, isang pari at exorcist, naniniwala ang simbahang Katolika sa pagpaparamdam ng mga kaluluwa. Sa turo ng simbahan, they can be mga souls of the dead who were allowed by the Lord for two reasons, na mag-akita sa atin to ask for prayers, to solicit prayers, or to console yung mga nalabi or yung mga naiwan. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-usap o pagtawag sa mga namatay o ang tinatawag na necromancy. Because there are many chances that the devil can manipulate or deceive us, take advantage of that conjuring, na akala natin ang lalabas ay yung ating mga grandparents o mga ninuno o kaya mga mahal natin sa buhay na nais nga sana nating makausap. But in reality, they are evil spirits who would appear or mimic our loved ones so that we will be able to establish a connection with them and communicate with them. Sinubukan naming kunin ang panig ng management ng spa, pero minarapat na lang nila na tumahimik na lang tungkol sa isyong ito. Sa kabila ng mga kababalaghang nangyari at naranasan nina Alfred, Shiro at Paul, babalik pa rin daw sila sa haunted spa. Babalik-balikan ko siya kasi yung serbisyo nila is talagang napakaganda. Talagang pag sobrang pagod ka, babalik-balikan at hanap-hanapin mo siya. And then parang ginagawa ko na lang, lalakasan ko na lang yung loob ko talaga. Parang dead man na lang sa paligid. Mahirap po talaga maghanap kasi nakailang apply na po ako sa ibang trabaho. Yun din po kasi yung degree na natapos ko. Kaya mas mabilis po akong makapasok sa ganyang trabaho. Saka para rin po sa pamilya ko, kahit ganito po yung sitwasyon na nararamdaman ko ngayon, gagawin ko po lahat para sa kanila. Ngayong araw ng mga kaluluwa, bago nila tayo dalawin, alalahanin natin ang kanilang naging buhay at huwag kalimutan ang kanilang kabutihan. Isama natin sa mga panalangin para sa kanilang ikatatahimik para sila ay maging karapat-dapat makarating sa langit na malamang ay kanilang matagal nang hinahangad. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit,
nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!